good. Sige, crisis na sir. Oh, chip, sige, chip. Pwede yung kaputan. Ay, pwede na sir. Pwede na. Yan mga kaorago, nandito na naman tayo mga kabakal. Yan, so ang activity natin ngayon na gagawin o pinagagawa sa ating mga estudyante is yung tinatawag na 2 techniques on how to start an arc. So supposedly gagawa sila ng button well gamit ang scratching and tapping. So ano ba yung ibig sabihin ng scratching at saka tapping? So pag sinabi nating scratching, it is one of the techniques na ginagamit natin na yung dulo ng rod natin ay tinatap natin or parang dinidikit natin without any waving or without any moving the tip of the electrode, just a straight movement from the top to the surface of the metal. So, ganun po yung tapping, ano po. So, then, after na nagkaroon na po siya ng, nagkaroon na siya ng spark or arcing. So, kinukuha na natin yung ini-estimate na natin yung arc length. So, ano naman yung arc length? Yung arc length naman po, yan yung distansya nung dulo ng rod or ng electrode mo doon sa material natin. So yun po yung tinatawag na arc length. So sa arc length natin, so dapat ang gagawin natin para makuha natin yung tamang tunaw. So dapat yung arc length natin is at least hindi bababa doon sa 116 inch hanggang hindi tataas doon sa 1/4 inch. Yan. So ganun lang po yung variation niya. So hindi siya doon tataas, hindi doon siya bababa. Then ano naman yung sinasabing scratching. So yung scratching naman para kang nagsisindi ng posporo, di ba? From the word itself, scratch. So parang ini-scratch mo lang yung dulo ng rod mo doon sa material mo or sa bakal. So ganun lang. So yun yung dalawang technique kung paano mag-start ng arc. Then bakit ginagawa natin or bakit merong ganun? So syempre merong ganun because yung natin minsan may mga tie-in tayo na kailangan natin ng mabilisan lang. So tap ang ginagamit natin. So may mga rod naman tayo or tie-in na kailangan pa-sparkin mo muna, pabiluhin mo muna yung rod natin para makabuga siya ng tama. So yun, di ba? Kasi syempre depende, maraming klase ng rod. Tapos syempre depende din doon sa tatrabahuin at saka depende doon sa tao, sa nagkakaroon or sa skilled worker na gagawa. So kaya nagkakaroon tayo ng mga ganyang technique. So depende sa gusto mo. So labi ko nga sinasabi na hindi naman ibig sabihin na yan yung nakasulat sa libro, yan yung pinapractice natin, is yun na yung gagawin nila. So kung meron kayong pinaka the best and easy na technique na nalalaman or na discover, so yun po ang gawin natin. Kasi at the end of the day, we are after the standard, the competency standard according to test the standard. So yun yung i-measure natin. Kung pasok naman yung output, yung practice or ginawa mo, so bakit natin hindi gagawin, di ba? So ganun lang naman po yun kasimple. So yun po yung ginagawa nila ngayon, iniisa-isa natin yung lahat ng mga estudyante natin. Kasi nga syempre para matuto sila, so
first hand na ito po yung ginagawa nila. Kaya mapansin po natin is yung iba may mga bag pa. Kasi parang wala pa sa kanila, hindi pa nagsisingkin sa kanila yung mga ginagawa nila. So soon mapapansin natin na magsusubmit din sila, magiging submissive din sila about the activity na pinapagawa natin sa kanila. Diba? So yun. Ayan, yung iba nito is talagang karamihan sa mga ito ay talagang wala pang experience sa paghihinang or pag-welding. Yung iba dito sabi ngayon is pa-cute, papugi pa, di ba? So ganoon talaga. So kasi ang pagkakaintindi ng iba sa welding is yung tipong dumikit lang, welder ka na. Parang yung dalawang material pinagdikit mo, yun. Tapos na yung trabaho. Welder na. So hindi po tayo ganun, ano? So may mga instances po na syempre ganun ang iniisip ng ibang tao, kaya ini-explain po natin sa kanila na hindi ganun yun, di ba? So we are after the standard, then we are very technical about the welding process. Then syempre yung output natin, very technical tayo doon. So yun yung pinag-aaralan natin, yung size ng bed mo, ng weld bed mo, ng tunaw. Kaya pansin nyo, lagi ko sinasabi is yung arc length, yung selection of current, selection of rod, setting of current, angle, etc. Diba? So kasi po, ganun talaga yon. So hindi natin yun pwedeng hindi natin pwede yung sabihin na ibaliwala. Kasi kaya ka nga nag-aaral because yung Hindi ko doon, pag nag-ano na, Nagdudukot po kasi, sabi ko nga ni Baga, 187. pag nagkakagawa ng complete cycle, nagdudukot siya, nagkakagawa siya ng magnetic field, hinihigop niya, sumadukot siya. Kasi tinutunaw to si Bakal, di ba? So sabi ko Baga, dapat may gap sila na 1.8, tanganing day siya magdukot. Then ang technique pag nagdudukot ka yan, so di ba nakakapot ka mo digdig. So tangkalo din hindi napagparapabay liyon pa ang rod ninyo. Data magkakararog yan ka. Tapos pag natanggal na paliputon, pag naglipot na si rod, madaliwan masagot yan, madaliwan masagot po yung tanggalon. Sarong ka, tanggal na yan. Ngunyan, yun matanggal, siyempre, tigpa para araw-araw mo kayan. So dahil nga siya may magnetic field na siya, so imbis na magtagas, malumoy, matunaw, mabaga. So sige siyang baga, tigpa para araw mo lang kayan, so dahil naman siya matatanggal. So pundoon mo ng makina, o di kaya tanggalon mo duman sa pagka-ipit niya. Tapos sir, paano mo lang? Kuhaon mo lang. Tapos paliputon mo, pakalipot mo, tanggal. Ayan. Okay, sige next. Testing daw, sarap pa. want to know about that process, so kailangan syempre matutunan mo. Hindi pwedeng kung ano lang yung magawa mo, yun lang, doon lang tayo. Hindi po ganun. Kaya minsan yung ibang estudyante natin is nagsasabi, "Sir, ang hirap pala ng welding, akala namin ganun lang. Akala namin nakikita namin sa TV, sa YouTube na naghihinang, tutunaw, ganun lang." Hindi pala. So marami pa lang dapat i-consider. Kukonsider mo yung makina mo, kukonsider mo yung sarili mo, kukonsider mo yung environment mo, kukonsider mo yung material mo, lahat halos. 'Di ba? Kasi paano ka matututo kung hindi mo pag-aaralan 'yon? Ganun lang naman po kasimple 'yan. Minsan nakakalungkot isipin dito sa natin, sa kurso nating ito, na yung mga estudyante na yung mga minsan napilitan lang na mag-aral, so nagkakaroon talaga ng mortality at nagkakaroon talaga ng downside. Yung iba nagda-drop, yung iba talagang hindi na nagpapatuloy kasi nga ang iba naman is talagang nahihirapan. So para mapabilis yung process at saka syempre para hindi sila mahirapan, ginagawa natin ang lahat. Kaya lang talagang
may mga tao na syempre hindi mo pipilit doon sa hindi nila gusto na bagay. Kaya yan, wala talaga tayong magagawa dyan. So ang importante lang naman, at least na try nila, then hanapin nila yung pinaka the best na para sa kanila, kasi hindi naman tayo sabi nga yan diktador na kung ano ang gusto natin is yun ang sundin nila. Kaya syempre yun lang ang medyo malungkot, kasi syempre yung school is nag-e-effort na mabigyan sila ng edukasyon. Ang government natin libre yung training, minsan nga is scholar pa, may allowance, may toolkit, so tumitigil pa rin. Minsan nakakalungkot din kasi yung iba naman is after lang doon sa allowance, toolkit, and other benefits, so hindi na sila after doon sa knowledge. Kasi masasabi natin na ngayon is very focus ang ating mga kabataan about lang muna doon sa nakukuha nila. So hindi sila hindi sila doon sa investment na mag-i-invest sila about the knowledge na pagdating ng panahon is magagamit nila. So kung ano lang ang mapapakinabangan nila ngayon, so yun lang ang kinukuha nila, which is very sad to say na that is the reality today, nowadays, sa school natin, lalo pat yung iba is online, yung iba is modular, yung iba is talagang hindi sila physically pumapasok sa school. So kaya nagkaroon ng napakaluwang na rules because of pandemic. Then syempre dahil doon din is parang tinatama din na nahihirapan, kasi nga syempre minsan more heads are better than one talaga, di ba? So yun ang nangyayari na napapansin ko talaga sa ibang estudyante. Kahit nga pag pumapasok, pag hindi pumasok yung kaibigan, hindi rin papasok kasi walang ka-jamming, walang kasama. So yun, kaya minsan ginagawa natin ang mga paraan yan, minomotivate natin sila. So nag-i-invest tayo doon sa motivation. Minsan talaga more on motivation tayo every time or every day bago sila magsimula. Kakaroon tayo ng pep talk. So just for motivation purposes, wake up, then inject ng konting lesson, kasi iba very short span yung kanilang mga nalalaman today. Nowadays, ang mga kabataan, pansin mo, pag itinuro mo today, tomorrow, i-recap mo, kalimut na nila yan. Because they were distracted by so many things, more especially this social media. Distract talaga. Samahan mo pa ng problema sa bahay, samahan mo pa ng bisyo. So yun ang struggle din ng mga teacher about the student, kasi may mga estudyante talaga na kahit pukpuin mo, kahit yung pako ibaon mo sa ulo nila, talagang wala kasi very short span talaga. Tinuro mo ngayon, bukas wala na. Kaya minsan yun ang nakakalungkot din. Kaya sana syempre as a role of educator, so naghahanap tayo ng paraan, kasi minsan motivation lang talagang kailangan, lalo na sa ating area. So skills ang pinaglalaban natin dito. Skills yung kailangan matutunan ng ating mga estudyante. Kaya syempre i-motivate mo ng i-motivate para gumalaw sila, para ma-inspire sila, para magawa nila yung isang bagay na akala nila hindi nila kayang gawin through motivation. So yun ang role natin, yun ang ginagawa natin. So bago tayo magtapos yan, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel natin ito. Then syempre i-like ninyo, i-share din ninyo, din kung may mga suggestion kayo, don't forget to comment. Then we are willing to improve, then when we are willing to learn and to hear from you.
especially to those who are experts or not expert with experience, na pwede nating ma-share at pwede nating maitulong sa mga kabataan na gustong mag-aral, lalong-lalo na doon sa kahit na hindi kabataan, na talagang gusto pang mag-aral, para at least syempre, lagi ko nga sinasabi, the more the merrier, two heads are better than one, di ba? So, ganun po yan. So, yan. Thank you.